have a fucking content. Bakit ikaw ang bilatsing Iloy mo? Wala ka bang ginagamit para makadakda ka? Mabuti na lang, bilatsing Iloy. Dito ko magdiskusyon sang tungkol sa bayan. Binibigyan ako sang pera na hindi ko kailangan nakawin. Bakit hindi mo kwestiyonon ang putang inang presidente natin? Kung saan napunta ang bilyong-bilyong pera? Kung bakit hanggang ngayon ang Pilipinas ay patay gutom? You question me, a private citizen who's trying to make a living properly? Bilang isa ka entertainer dito, bilatsing Iloy kag influencer, na binibigyan ako ng kusa na galing sa puso ng mga taong may gusto sa akin. Hindi ko ninanakaw ang kaba ng bayan, wala akong utang sa Pilipinas. Anong pakialam mo kung mambudol ako dito? Ikaw bang binubudol ko? May ibudol ako sa'yo? Kung nakahanap ako ng paraan kung paano mabuhay, at kung paano ako dito mambudol with consent sa mga taong gustong-gusto makita ang pagratrat ko dito, pagtatalak ko, wala ka lang pakialam. Putang ina nyo, question kayo ng question sa Gcash, si Bugres, bilatsing Iloy, question na nyo to si BBM kag si Romaldes, kung saan napuntang 850 billion. Matatapang na kayo dito, bilatsing Iloy sa Facebook. Hindi nga kayo kamarcha doon sa Minjula kag sa EDSA para ipaglaban ang mga karapatan nyo. Sa bagay, ano naman ang reklamuhon sa mga yudi puta nga katulad mo nga purpes? Shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Maging masaya habang binubugris ko si Claire Castro na alput din o baka siya din isa sa mga katrisam ng ating first lady at ng ating presidente. Ang totoong kanyang trabaho, sabi sa akin, na mga presidential security sa Malacanang, ang totoong trabaho niya ay manghihilot. Ay bilatsing Iloy, ay Auntie Claire, I am challenging you. I would like to challenge the spokesperson of Malacanang to have an open mic with Iloy Bugres and let us call it Linggo ng Wika. I would like to challenge this woman who is always in front of the microphone and camera, sitting or standing in Malacanang, to prove her worth to speak on behalf of our administration with eloquence and articulation. I am challenging you to have an open mic with Iloy Bugres, and you choose the topic. You choose your side. Do you want to be in the negative side or affirmative side? I am going to adjust. Any time of the day, rain or shine, may panty ka man o wala. Ganon. Sige nga, Auntie Claire, ipakita mo nga ang iyong galing sa pananalita sa kay Iloy Bugres. Magkaroon tayo ng rap contest, ng flip-top contest. Ano ba tawag sa Pilipinas na flip-top? Flip-top contest, tayong dalawa. Magkaroon tayo ng abnormal ka, Claire, hangag murag na ay gamay, stupid. Hello, Sesh Geek Solidapia, ang manggaranong kong kaibigan. Louie Natividad, 500,000, thank you. Mommy Shay Shay of America, thank you. Sa lahat ng mga tambay dito at mga inutil na hindi nagpapadala ng Gcash at stars sa akin, sana mamayang gabi ay tumai kayo ng stapler. Bakit ako uuwi sa Pilipinas kung merong masamang bagay na mangyayari sa akin? Ano ako, alipungoy? Why should I go back to the Philippines? Even Harry Roque does not want to go back. Even Maharlika does not want to step in the Philippines. You would have to be an idiot to go home to the Philippines knowing that there is a danger waiting for you. A smart person is not going to dare himself or herself to go to a place where they wouldn't have a control over things. A smart person would know that when you go to a certain place, you are going to be safe. Tanga ka kung pupunta ka sa isang lugar na hindi mo makontrol ang sitwasyon, bilatsing Iloy. Bakit ako uuwi sa Pilipinas kung maraming naghahunting sa akin? Dito ako ay walang problema dahil ang lugar na to ay safe. Bakit naman ako pupunta sa Pilipinas at makita ko si Auntie Claire? Imbis na bilatsing Iloy ang kaso ko, cybercrime, kag istapa, madadagan ako sa kaso nga assault. Baka murder pa. Flip-top pala, flip-top. Auntie Claire, I'm challenging you. I am calling the spokesperson of the administration of the Republic of the Philippines, Claire Castro. If you would want the Filipino people or to prove yourself that you deserve to be in front of the camera answering questions on behalf of the highest ranking person
in our country. I would like to challenge you for an open mic for flip top competition. Magkano ang inyong pusta, guys? Kasi magpustahan tayo, Bilatsing Iloy. Ako ipupusta ko ang sahod ko ngayon sa Facebook buong buwan. Paano mag-send ng GCash kay Iloy Bugris? Chin Chun, admin, i-message si Chin Chun kasi basta mga GCash, ako ay alert dyan. Taga saan ka ba, Mamshi? Pinapangako ko sa inyo, Auntie Claire, na kapag tayo ay nagbardagulan sa open mic flip top competition, pinapasigurado ko sa inyo nakakain ka sa akin ng alikabok. Paano kung ipabati si Newman Bilatsing Iloy? So, you cannot hear it. Fuck me. Okay, sandali. 1 second. Kakasun ko sa gali sa ano. Kunin ko muna siya sa Bluetooth. Hello? Okay. Brothers' lives were different. Are. Complaint? Or Arisa. Amy Marcos, and it even wants it investigated. Did he ever read? Did he ever read the complaint or rather the statement? I don't think so. Otherwise, he would also have the same impression on said statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures Sandali lang. shown by authorities. Hipusan, ba mo Bilatsing Iloy ka, alipungoy ka. Is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Sandali lang. Is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Did he ever read? Did you ever read? Did he ever read? Did you ever read? Complaint or rather the statement? Uh-huh. I don't think so. I don't think so. Otherwise, he would also have the same impression on said statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures. Pictures? Shown by Attorney Levy Baligon. Uh-huh. But have you seen? Have you seen? To who? To who? To To who? to whose person? To whose person? Alleged Bilatsing Iloy. or billions of pesos Bilos. is Senator Amy Marcos Liwat. Again. investigated. Did he ever read? Did you ever read? Did he ever read the You ever read? complaint? Uh-huh. The statement? Uh-huh. I don't think so. Otherwise, he would also have the same impression on said statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures being shown by Attorney Levy Baligon. But have you seen? Have you seen? To who? To who? Person? To whose person? Cases of alleged containing millions or billions of pesos to whom they were delivered. Is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Narinig nyo yon? Narinig nyo yun, guys, ang kanyang explanation in English? Hindi nyo narinig? Iyat Bilatsing Iloy man yaman. Is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Ari narinig nyo na? Did he ever read? Did he ever read the complaint or rather the statement? I don't think so. Otherwise, he would also have the same impression on said statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures being shown by Attorney Levy Baligon. But have you seen? Okay, tama na. Naman si Kulak. Amo na nga balya, sang gaga nga si Claire. Pero ako batian nyo ko ha. Amo ni sa kaalipungoy yung gagagayaw. Have the, ano tong baliman? Even wants it investigated. Did he ever read? Did they ever read? Did they ever read? Did they ever read? To who? To whose? to whose person? The billions and millions of money? Te, hindi sinabi sa school yun noon ng teacher mo pag sinabi mong whose person yun. So kung magsalita ka nga to whose person, ibig sabihin redundant ka na. Kasi to whose person, to person. Did they ever read? Yun ang tinatawag na simple past.
medyo awkward siya, pero dapat have they read. Ganun lang kasimple dapat Ang mga simple nga mga English, hindi ka marunong bilatsing Iloy mo. Did they ever read? Did they ever read? And this is where our taxes goes. Ito po ang pinupuntahan ng ating taxes na nanggaling sa ating dugot pawis. Ang matalino, ang cum laude ng Harry Potter University. Kumuha ang bilatsing Iloy sang kurso na isprikitik. Major in palalulo, palaitot, krokorokokok. Yan si Auntie Claire, mayroon siyang PhD sa linggo ng wika at pagsasalita ng sariling atin. Kasimple-simple kaya pala tuwing tinatanong ng mga media, araw-araw na ginawa ng Diyos, pinipili niya na sagutin lamang ito ng Tagalog dahil hindi po talaga siya marunong ng salitang banyaga. Kaya ang mga taong nakikinig sa atin sa international na media sa buong bansa ay hindi alam kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas dahil ang ating spokesperson doon sa Malacanang ay isang Bubita Jones. Thank you so much for subscribing. Tagalogin mo na lang kasi kasimple-simple na lang yun di puta. Sang gusto mo, the message that you actually want to convey is very simple. Yet, everybody knows, everyone who is intelligent and smart, everyone who is well-versed in English at ang mga kalibre nga mga katulad ko, alam ko na hindi mo alam kung paano dipinsahan ang iyong amo na kuging, ang iyong amo na adiktos. Sana humingi ka ng isang linya, yup-yupuin mo rin para ang iyong utak ay maging bright in the shining armor. Paano taman ka i-shoutout man bilatsing Iloy man nga nag-subscribe? Ang pangalan mo inincheck. Paano ta ka i-shoutout bilatsing Iloy Chinsanso? Maraming salamat sa iyong pag-subscribe. Wala ka pangalan dito nga English alphabet nak. Ginapahirapan yung man kuya palalulo. Masabi ka sa akin nga shoutout tapos ang pangalan mo Chinsanso. Gong Hei Fatchoy, maraming salamat sa sa pag-subscribe kay Iloy Bugris. So uulitin, pinapanawagan ko ang ating mahal na si Auntie Claire. Hello, Lorraine Christine Chiang of United Kingdom. Would you like some tea, madam? Charito. Pinapanawagan ko si Auntie Claire sa Malacanang na ating spokesperson na kaming dalawa ay magkaroon ng open mic na tatawagin nating flip-flop, flip-top with Iloy Bugris. Tayong dalawa ay magpagandahan kung paano magsalita ng wikang Ingles. Kung totoo na ikaw ay karapat-dapat na pagsahuran ng 180,000 bilang tagapagsalita ng ating presidente. Bilat si Iloy, do ako ang napapagod sa kanya bala. Ginapakinggan ko sa dudo malipong, ko dudo maipilepsy, ko magpamatis, ang iyo di puta, you are worst. You are the worst. Superlative degree, ha? Hindi lang comparative degree, superlative degree. Hindi lang ang W-O-R-S-E nga worst dito, kagaya sa may ST. W-O-R-S-T worst, superlative degree, by far, na tagapagsalita ng Malacanang. Ang dapat sa iyo ang gawin mo, bumalik ka na manghihilot sa pulikat ni Satanas tuwing siya ay napapagod after nilang kumuha ng kanilang katrisam na mga escort doon sa Ermita at doon sa Rojas Boulevard. Hindi ka diya sa ako no Indiano, layas. Flip top, dali ano natawag flip top? Okay. Auntie Claire, kung totoong matalino ka, dapat mag-oo ka sa akin via Google Meet. Magpaligsahan tayong dalawa kung sino sa atin ang matalino. Prove everybody that Iloy Bugris is wrong. Prove to everyone that you are capable of the job that was given to you by the Republic of the Philippines President. Prove to everybody na ikaw ay marunong gumamit ng mga salitang Ingles. To who? To who? Did they read? Did they read?
Bakit ko binubugris si Auntie Claire? Bakit hindi ko sa bubugrisin? Yun ang tanong. Bakit hindi ko sa bubugrisin? Porkwa. Siyempre, dayawon niya. I-praise and worship. Anong sabi niya tungkol kay Maligno? Siyempre, ang mga kapwa bubo, ang mga kapwa sip-sip nga mga bilatsing Iloy, ang mga kapwa bayaran, siyempre sila din. Ang magkakampihan, sino naman di magkakampihan palalulo? Alang-alang naman si Sasot ang kakampi nila. Alang-alang naman si Tio Moreno ang kakampi bilatsing Iloy or si Kipicho or si MJ tsaka si Attorney Guanson. Siyempre ang dalawang bayaran kag dalawang membro sa magnanakaw.com na ang mga amo sa mga iyodiputa yun ang mga hustler sa Pilipinas ang magkakampihan. Sino naman ang kakampi sa kanya palalulo? Ako? Iyota. Ito, pakinggan natin. Ang isang kay Claire. Tugaga, isang iyo di puta. Suya, kung isang iyo di puta. Mo. Sino ni nag-hire ni isang bilat sang amaya ni man? Was she the one and only? Maldites, thank you. She's been the spokesperson all this time, guys. Tali-talinuhan ng mga drama ni Auntie Claire. Si Auntie Claire muna kayo doon nag-umul-umul ko sa kanya. Sana ba yung mga video ni isang gagaya, di man? Sandali lang. Ang sabi ng ng spy ko sa Malacanang, manughilot pala ni siya ni Lisa Tanas. Manughilot pala ni siya sa mga pulikat ni Lisa Tanas, tapos wala silang makuha. Kinuha na lang siya para magbasa sa mga prompter. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. So? Dito, pinasinungalingan niya mismo. Dali lang. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Wow! Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si Grabe ang ebidensya, yaw. drama queen. Uy, gaga! Ito ang ebidensya mo na sinabihan ni Tatay Digong. Si VP Sara ang kapirasong bond paper bilatsing Iloy kakatanga. Alipungoy! Itong ebidensya, wow, grabe, na-shock naman ako. Napakabigat ng iyong ebidensya. What a comprehensive overview. Ay, sa pagka-iyo di puta, ako talaga guys, hindi ko ni nakikinig sa kanya because I could not stand the sound of her voice. Grabe nga ebidensya, wow. Dito, pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? Kapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin ka po siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon. Iya di puta, grabe. Bilatsing Iloy. Sandali. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo.
Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Iyota mo, bilatsing iloy ka. Paano naging kathang isip ang iniisip ni anong sinasabi ni Saldico? Close contact sa amo mo. Probe. Mag-probe ka, magbigay ka ng detalye. Anti-Claire. Kung bakit ito ay isang kathang isip lamang ang pinagsasabi ni Saldico. Lahat ng mga tao na nagsasalita tungkol sa iyong amo, lahat sila ay mga sinungaling at ang amo mo lang ang honest. Si Presidente BBM lang na marami ng mga ebidensyang lumalabas na siya ay isang adiktos, na may namatay na isang malaking tao sa Amerika nga kasama sila na nagdruga. Hindi nyo naman in-explain sa sambayan ng Pilipino kung ano ang papel ng iyong amo. Ngayon na naman sinasabi nyo na si Saldico ang kanyang pinagsasabi ay isang katang isip lamang. Hoy Claire nga alipungoy, nakakahiya ka, bilatsing iloy kayo dyan. Nga mga mainstream media follow-up question kayo. Pag nagsalita ang bilatsing iloy ng alipungoy ni sa nga spokesperson, nakatang isip lang ang lahat ng mga salita sa mga tao na mga guni-guni, i-follow-up question nyo siya. Prober! Asked her, why are you saying that everything he is saying is all in his head? That is only hallucinating. Have you had a degree in psychology? Are you a psychiatrist or maybe you are a mind reader? Do you have any certification or a fucking diploma that you actually graduated in Harry Potter University that you could read minds? Saan niyo po kinuha ang inyong bilatsing iloy nga kurso na nababasa nyo ang mga utak ng mga tao na ito ay lahat ay kathang isip lamang? Ano po ang inyong ebidensya din na siya ay nagsisinungaling? Ikaw po ba ay isang eksperto na pag nakita nyo ang taong nagsasalita bilatsing iloy sa isang video, pagtingin nyo palang alam nyo na isa siyang sinungaling? Kailan ka nag-aral bilatsing iloy sa forensic science? Kailan ka nag-aral sa mga forensic chururot? Na-assign ka ba noon sa FBI bilang isang intelligent sa buong bansa? Ikaw ba ay membro ka doon sa mga Russian mafia na marunong ka magtingin sa isang tao kung ito ay nagsasalita ng kasinungalingan? Grabe ang imo nga ayo di puta nga rason, no? Pauwiin nyo si Saldico dahil gusto nyo sa patsyon. Dahil nasa kanya ang inyong red diary. Pati ang pagsalita ni Tatay Digong tungkol sa kanyang anak, binibigyan mo sang kulay. Tapos na-present pa siya sang ito ang kahit ang dating presidente nagsasabi na ang vice presidente ay sinungaling at minsan din pinagkasinungalingan niya rin na ang ating vice presidente ay isang drama queen. Abi ko kung ano ginag-ebidensyaya nga mismo si Tatay Digong tinawag si BP Sara drama queen kay galing ipakita sang gagagagaban paper nga print out. Claire, kung magpresentar ka sa mga ebidensya mo, make sure that there is a comprehensive overview. Meron ka pala sa mga video, meron ka sa mga authenticated nga mga classes, ang mga bagay-bagay na ito ay nilagyan ng istampa ng isang notary public na nasa Pilipinas at hindi kung saan-saan lamang. Bilatsing iloy sa Kabubita Jones. Mismo ang ating presidente ang nagsasabi na ang vice presidente natin ay isang
Drama queen. Abi ko lalo gibilat si Iloy. Akala ko may stampa sang Quezon City Trial Court. Or kahit naman ang busis si Tatay Digong, bilat si Iloy ang print out nga bond paper ang gipresento yung gaga-gaga. Grabe kakaalipong. Saan isa nag-aral? May nakakaalam ba sa inyo kung di ni nag-graduate ang gaga yan eh? Huy, Ginoo ko lahat sila sa Malacanang ay mga adiktos. Ang kanilang supplier ay mga tagalooban doon sa City Jail dahil ang warden doon ay isang pusher at dragag lugord. Yung mga media dyan na nagtatanong sa Malacanang, why are you scared to ask questions? Probe her. Follow-up questions. Let her explain. Paano siya nag-come up sa explanasyon na ang isang tao who happens to be a potential witness of, a very big crime that everyone is trying to solve. How was she able to come up with that kind of explanation or defense na itong mga tao na to, nga mga close contact or insider mismo nila, ay nagsasalita na sa mga karumaldumar na krimen? Paano yun nasasabi na si Saldico ay nag-hallucinate lang nga ito'y katahang isip? Bilat sing Iloy doon nagabasa, kaya balasang comics nga mga kwan sa isang sulok ng mga pangarap. Kung siyang pinapakinggan mo, ay ambut Huwag na palabas niya daw ang mga kwan, ang mga priso, ang mga dragaglugord, mga NPA. Ginapapasok nila doon, may isang warden doon, na ginapapasok nila ang mga college students. Katapos, ginaparecruit nila sa mga nakaupo doon ng mga NPA for in exchange of some money. Yun ang chismis sa akin, ha? So, tawag ni, napakakwana na napakalalim na ng discussion. I really don't know the authenticity of those people na nagakwento sa akin. But what I am very concerned right now is that we must pray. Dapat magdasal tayo na sana mga bukas o makalawa, puputok na lang sana kung ano man ang sakit nga meron ng ating presidente, kag matay siya na lang. Para palitan na lang sa ni VP Sara. Yung kanina pala, sa St. Luke, sa may kumalat na balita ng mga maraming parak na pumunta doon, isang high profile na preso, ginoperahan. Parang gang member, something bungga din, na pinapakain niya ang mga buong warden kag mga pulis sa Bilibid. Ganon, grabe, gimpa St. Luke's, bilat sing Iloy, isa ka gang member gimpa St. Luke's ang ating gobyerno. Tapos nandoon, maraming tao nagatugumatayon sa mga heart center, maraming tao yung di puta, kailangan sa mga kidney transplant, wala budget. Pero ang isa ka gang member na maraming pinatay, gabinta sa mga dragags, nagabinta sa kung mga ano-ano nga kontrabando, ginapa St. Luke's. Wow, sana all. Ganyan ang ating bansa. Butch Tamayo of New York, proud and solid Duterte and Sara. Very good. Paki-explain ang meaning ng alpot. Alpot means pokasyal. Puta-puta. Alpot is putaching. Alpot imbigaon. Johanna Yama, thank you. Yan ang meaning niya. So, yun ang aking challenge kay Auntie Claire. Ginakwa niya, ginadayaw niya, ginapraise and worship ya si Dagol, nga gasolita, nga bigaon, nga sipsip. Naturalmente, sila ang magkampihan. Sino naman ang kakampi sa kanila? Si Ted Pailon? Si Corina Sanchez, silang dalawa ang dapat magkampihan kay parehumans lang ang mga alipungoy man. Marunong lang ni mag-English ng bilat sing Iloy ni isang si Dagol, pero nuknukan sa pagkabubo ang bilat sing Iloya. Pakinggan nyo sa bala ng maigi, dinadala niya lang sa pa-English. Pero kung tutuusin, when she could not build stills inside her head, she doesn't talk with sense. Yung NPA na nagipon daw pamasahe dito sa Europe. Yung mga ining si Sheena, sino pa nga Sheena kung Shira,
in PA recruit na sa gali sa 2017. Marami ang nagasend sa akin sa mga ebidensya. Pero sa sunod ko na na-discuss because I want to make sure that it is authentic. Connor Miol ay bongga mo ni si Connor Capamolar. Bongga magpa-Star Spangled Banners kay Eloy. Archie Teodoro, pinagtatanggol si BP or ginagamit para sa GCash. Pinagtatanggol ko siya at ang GCash ay para sa akin at dapat lang na GCashan ako dahil ito ay sahod ko. Ang bilat sing Eloy mo, wala ka nang pakialam how I am making money. Even if it's not Sarah, even if it's not Duterte, I always have a fucking content. Bakit ikaw ang bilat sing Eloy mo, wala ka bang ginagamit para makadakda ka? Mabuti na lang, bilat sing Eloy. Dito ko magdiskusyon sang tungkol sa bayan. Binibigyan ako ng pera na hindi ko kailangan nakawin. Bakit hindi mo kwestiyonon ang putang inang presidente natin? Kung saan napunta ang bilyong-bilyong pera? Kung bakit hanggang ngayon ang Pilipinas ay patay gutom? You question me, a private citizen who's trying to make a living properly? Bilang isa ka entertainer dito, bilat sing Eloy kag influencer, na binibigyan ako ng kusa na galing sa puso ng mga taong may gusto sa akin. Hindi ko ninanakaw ang kaba ng bayan, wala akong utang sa Pilipinas. Anong pakialam mo kung mambudol ako dito? Ikaw bang binubudol ko? May ibudol ako sa'yo? Kung nakahanap ako ng paraan kung paano mabuhay, kung paano ako dito mambudol with consent sa mga taong gustong-gusto makita ang pagratrat ko dito, pagtatalak ko, wala ka ng pakialam. Putang ina nyo, question kayo na question sa Gcash, si Bugres, bilat sing Eloy, question na nyo to si BBN kag Surubaldes, oh. Kung saan napuntang 850 billion. Matatapang na kayo dito, bilat sing Eloy sa Facebook. Hindi nga kayo kamarcha doon sa Minjula kag sa EDSA para ipaglaban ang mga karapatan nyo. Sa bagay, ano naman ang reklamuhon sa mga yudiputa nga katulad mo nga purpes? Me, I found a way on Facebook how to generate income. Because of my wit, because of my influence and my being humorous, people finds me amusing. People loves to listen to what I had to say, and that is what you call talent inborn na. So kung budulon ko man dito ang iyo di puta nga 1.2 million, ako na diskarte, dumiskarte ka din. Putang ina nyo. Ano karon hindi nyo ganito ma-question ang mga iyo di puta to kanday Trillanes? Kunin yung pera natin kay Trillanes. Kunin nyo kay Dilima, iniman si Dilima, shout out. Hindi ka lang bigaon, hindi ka lang bilatsing Eloy, frailness of a woman. Frailness. Ano to sabi niya? Women are frail. Dahil nagkaroon ka, ang putay mo rin, nagdugo-dugo rin ang putay mo kag naglaway-laway. Sa imo driver bodyguard Jonel, sabi man sang bugungan man nga putot, nga ang itsura yan naman older version man ni Cynthia Patag. Tanungin nyo to ang alpot nga senadura. Paano pa ni sa nagsenadura ng iyo di puta ng babalo? Ganyan ka nakatanda-tanda, gabasa ka pa? Kung ano ka kaalpot sa mga lalaki nga ang putay mo hindi rin nagnawawalan din bilat sing Eloy sang tite, ganon ka din ka ipokrita. Isn't it that she served the Department of Justice? Was she one of the Supreme Court's judge? Isn't she? Wasn't she? Was she one of our judges in Supreme Court? And the nerve and the audacity of this woman to accuse Tatay Digong of a heinous crime. Where the fuck are those luggages that was given to you? And how much money did you take from us? Magkano Dilima? Ibabayad mo naman yan sa mga titi na magserbisyo sa putay mo. Dahil kung hindi ka magbigay sang ayuda sa mga lalaki, ikaw nga lampingasan ka man, nga mamasang ka man. Isa ka pa, sugar mommy ka rin, lahat sila mga sugar mommy. Ito kadalasan nangyayari sa mga babae. Hindi nila nakukuha sa pamutay. Hindi nila nakukuha sa palaki-laki lang kag sa performance level kag sa pagandahan portion. Hindi nakukuha bilatsing Eloy sa babag kag barbidal nga itsura binibili sang mga alpot to an extent that they had to fucking steal to maintain a fucking lifestyle tapos babanatan nyo ako.
Ginagamit ko si Inday Sara sa Gcash. Uy, Bilatsing Iloy, I sing, I dance, I act. I do extemporaneous speaking here. I do declamation and oration. This is my talent. Whoever is giving me something here because I am making them happy. This is something na diskarte ko. Bilatsing Iloy, bago nyo ko sitain sa piso-piso ko, punta kayo doon sa Malacanang, marcha kayo, dala kayo tangkidigira. Hanapin nyo sa gobyerno ngayon ang ating pera, di puta. Matatapang kayo magsalita sa Facebook, Bilatsing Iloy, pagdating naman sa mga rally, mga putol naman ang mga bayag nyo kagang mga titi nyo. You do not even have the courage, you cannot even muster the courage to just fucking sit in front of a camera and speak your mind. What you think of our society now and of our government. You could not even muster the strength to at least write something that you are very aggravated of what is going on. We've been stolen not only millions, billions, trillions of money, but you are two fucking pussies. Putang ina nyo, mga duwag kayo, iilan lang ang mga tao talaga nga grabe nag-opinion talaga sa social media. Baka nakalimutan nyo, hindi tayo nagkaroon sa freedom kung hindi nagsulat sa el filibusterismo. Kagnuli mitang hiri si Rizal. Kung hindi si General Luna, nakipaglaban sa atin kasi Bonifacio dahil sa sulat, dahil sa pag-express ng kanyang opinion at pagiging matapang ni Rizal Bilatsing Iloy na naging martir natin, wala tayong kalayaan. Ay wala sila, hindi sila nag-aral ng ating history noon kung paano ang Pilipinas nagkaroon ng kalayaan na ating sineselebrate tuwing June 12 kada taon ang ating Independence Day. Hindi ba ninyo naaalala si Jose Rizal na siya ay isang manunulat, na siya ay isang tao na maraming alam na mga bagay na mga matinalang haga. I am just not fluent in Tagalog. Bilatsing Iloy,